Magandang araw, Impacta. Ako si Leticia. Ang karanasang ito ay nangyari noong Enero, 1991. Sa edad kong 20 anyos ay nag-asawa na ako. Ang asawa ko ay si Romeo na tubong Leyte. Matapos nilang mamanhikan ay isinama na niya ako sa kanilang lugar para doon na raw kami tumira. Hindi na ako nagdalawang isip noon dahil bukod sa mahal ko ang napangasawa ko, alam kong hindi naman niya ako pababayaan. Nang makarating kami sa kanilang probinsya, namangha talaga ako dahil napakaganda ng paligid. Napakalawak ng kanilang lupain at napakarami nilang mga pananim. Hindi ko lubos akalain na sa kabila ng kagandahang taglay ng kanilang lugar, ay meron palang nakapanghihilakbot na nilalang na nagpupugli lamang sa ilalim ng napakataba nilang lupain. Isang hapon, habang abala ko sa pagdilig ng mga halaman, ay bigla kong napansin na para bang humihinga yung lupa. Lumapit ako sa maumbok na bahagi ng malambot na lupa at tsaka ko yung tinitigan ng maigi. Hindi nga ako nagkamali. Gumagalaw nga ang lupa at para bang may humihinga sa ilalim nito. Maya-maya ay napansin kong lalong umumbok yung lupa. Pagkatapos ay unti-unti na itong nagkakaroon ng lamat. Napasigaw ako nang biglang may sumulpot na mga kamay doon. Nahahawig ang mga kamay na iyon sa kamay ng mga bayawak. May mga kaliskis din iyon. Nung una, akala ko nga ay isa yung higanting bayawak. Pero naging kakaiba talaga ang pakiramdam ko. Bigla akong ginapangan ng kilabot at hindi pa rin mawala-wala ang nararamdaman kong takot. Dali-dali akong tumakbo papalapit sa aking asawa na noon ay nakasakay pa sa likuran ng kanyang kalabaw. Agad kong ikinuwento sa kanya ang mga nakita ko at itinuro ko na rin ang nakapaumbok na lupa kung saan ko nakita yung malabayawak na kamay. Nang lapitan namin mag-asawa, napansin namin na hindi na nakapaumbok yung lupa. Wala na rin ang kamay ngunit kita pa rin ang bakas ng pinaglusutan nito. Pati ang maliit na butas at mga biyak sa lupa ay naroon din. Kinabahan ng asawa ko. Kaagad niya akong sinamahan pa uwi sa aming bahay na hindi naman kalayuan. Nang makarating kami sa bahay, ay tsaka na ipinaliwanag kung ano ang nakita ko. Ang sabi niya, nung 10 taong gulang daw siya, ay nakakita siya ng ganung nilalang. Nagulat pa ako nang sabihin niyang iyon daw ay nauuri sa mga aswang. Abwak daw ang tawag sa mga iyon. Sila umano ang mga taong bayawak. Malaki raw ang pagkakahawig nila sa mga tunay na bayawak. Simula sa makakapal na animoy kaliskis ng kanilang balat, sa kanilang mga mata na maliliwanag, at sa mga dila nila na may 2 sanga na katulad ang dila ng ahas. Ang mga ito ay naninirahan umano sa ilalim ng lupa. Lumilitaw sila kapag gusto nila at kaya rin naman nilang lumubog sa lupa anumang oras ang naisin nila. Ang sabi ni Romeo ay mababangis na nilalang umano ang mga iyon. Nung bata nga raw siya ay nakita niya kung paano nakipagbuno sa mga iyon ang kanyang lolo na isang albularyo. Madalang lang daw magpakita ang mga abwak, ngunit terrible ang dala nilang kapahamakan sa mga taong bibiktimahin nila. Napansin ko na lang na nanginginig na ang mga kamay ko.
napakalakas ng kabog ng dibdib ko habang patuloy pa rin ako sa pakikinig sa aking asawa. Nang malaman iyon ng mga magulang niya, ay sinabihan nila ako na kailangan ko raw magdoble ingat. Ayon pa sa kanila, karamihan umano sa mga inaatake ng mga abwak ay yung mga taong bago sa kanilang pang-amoy. Walang iba kundi yung mga tulad kong dayo sa kanilang lugar. Dahil sa takot na nararamdaman ko, ay minabuti kong humingi ng tulong sa kanila upang makaiwas ako kung sakaling atakihin nila ako. Binigyan nila ako ng isang mahabang buntot ng pagi at langis na nasa loob ng bote. Ang sabi nila sa akin ay palagi ko raw titignan ang langis na iyon. Kapag nakita kong kumukulo iyon, ay kaagad ko nang hawakan ang buntot ng pagi bilang pandepensa sa mga paparating na abwak. Nang sumapit na ang gabi, ay mas lalo akong naging alisto. Hindi ko alam kung bakit napakalakas ang kutob ko. Nasasalakay sila. Maya't maya ay tumitingin ako sa maliit na bote na naglalaman ng langis na panukoy sa mga aswang. Nang mga oras na yon ay napakasarap ng tulog ni Romeo. Habang ako naman ay unti-unting dinadalaw ng antok. Hanggang sa hindi ko na pala namalayan, natuluyan na ako nakaidlip. Nagising ako nang makarinig ako ng mga kaluskos na nagmumula sa likuran ng aming maliit na bahay. Otomatikong napatingin ako sa bote at gayon na lamang ang pagkasindak ko nang makita kong kumukulo ang langis sa loob noon. Dali-dali kong ginising si Romeo at saka ko kinuhang binigay nilang buntot ng pagi. Kahit pupungas-pungas ay tumayo pa rin si Romeo. Sumilip siya sa aming bintana at doon ay nakita niya na papaligiran kami ng mga abwak sa bahay namin. Agad siyang kumuha ng itak. Nagpunta rin siya sa aming kalan upang kumuha ng mga abo. Sinabihan niya ako na kahit anong mangyari ay wag na wag akong lalabas ng bahay. Buti na lang at sementado ang loob ng bahay namin. Maliit ang tsansang makapasok sila kung daraan sila sa ilalim ng lupa. Nag-abang si Romeo sa may pintuan habang ako naman ay sumisilip sa bintana. Hindi ko akalain na makikita ko ng aktwal ang mga abwak. Lalong dumoble ang nararamdaman kong takot dahil hindi ko akalain na mas nakakatakot palang itsura nila kaysa sa inilarawan ni Romeo. Habang nakatingin ako sa bintana, ay bigla na lang ko napaatras. Sinugod ako ng isang abwak at pilit itong binasag ang salamin namin na humaharang sa bintana. Halos kalahating katawan na ng abwak ang nakapasok sa bintana. Nang makita ko nito, ay ngumanga siya na ikinalantad ng dalawang matulis na pangi at tila niyang may mga sanga. Dahil sa pagkabigla, ay hindi ako kagad nakagalaw. Nanlambot ang mga tuhod ko dahil sa matinding kaba. Mabuti na lang, bago ito tuluyan nakapasok, ay naalala ko ang hawak kong buntot pagi. Inihampas ko yun sa katawan na to. Paulit-ulit. Hanggang sa kusa na itong lumabas at para bang takot na umalis. Samantala, isinaboy naman ni Romeo ang hawak niyang abo sa magkabilang pintuan ng aming bahay. Hindi makalapit sa amin ang mga abwak dahil natatakot sila sa abo. Napapasok kasi sila kapag tumatama ito sa kanilang balat. Lumipas ang magdamag. Wala kaming tulog ni Romeo.
Siniguro namin na hindi na kami malalapitan ng mga abwak. Nang malapit na lumitaw ang araw, ay isa-isa na nagsibalik sa lupa ang mga iyon. Matapos ang gabing iyon, ay hindi na kami muling inatake ng mga abwak. Marahil alam nilang may mga pangontra kami sa kanila. Hanggang sa panahong ito, ay dito pa rin kami nakatira sa Leyte. Sa maniwala ka't sa hindi, itong pangyayaring ito ay hindi ko malilimutan ang karanasan tungkol sa mga